your throne upon a praise. Here in this place, have your way. The moment that we see you, we are changed. Come on. Show us your glory. Show us your glory. Surrender before God. Oh God. Show us your glory. Show us your glory. Let every burning heart be holy ground. Oh God. Let this be your holy ground, Lord. Here, not by power, not by might, but only by the cross we come alive. Here, we're undone, overcome by heaven's love revealed before our eyes. Show us, Lord, show us your glory. Show us your glory. In wonder and surrender we fall down. Oh, show us your glory. Show us your glory. Let every burning heart be holy ground. Show us, Lord. Show us your glory. Show us your glory. In wonder and surrender we fall down. Oh, show us your glory. Show us your glory. Let every burning heart be holy ground. Surrender everything to you, Jesus. We believe, oh God, that today in the presence, God, chains will fall, fear will bow, Lord. Oh, chains fall, fear bow, fear now. Jesus, you change everything. Lives healed, hope found here now. Jesus, you change everything. Chains, come on. Fear bound here now. Jesus, you change everything. Lives healed, hope found here now. Jesus, you change everything. Chains fall.
mourning into dancing. You can turn our sorrow into joy in your presence, God. Oh, we desire you, Lord, to come and move, to come and fall in this place. Oh, have your way, have your way. Have your way, have your way. Come on, declare it. Spirit of God, fall in this place, Lord. As we want you, just have your way. Something's breaking, I can feel it. Heaven, come down. Heaven, come down. Something's changing in the spirit. Something's breaking, I can feel it. Heaven, come down. Heaven, come down. Something's changing in the spirit. Something's breaking, I can feel it. Heaven, come down. Heaven, come down. Come on. Something's changing in the spirit. Something's breaking, I can feel it. Heaven, come down. Heaven, come down. Oh, something's changing in the spirit. Something's breaking, I can feel it. Heaven, come down. Heaven, come down. Oh, Lord, something's changing in the spirit. Something's breaking, I can feel it. Heaven, come down. Heaven, will the chains fall, come on. Fear, bow, here, now. Jesus, you changed everything. Life, here, oh, bow, here, now. Jesus, you changed everything. Change, oh, here, bow, here, now. Jesus, you changed everything. Life, here, oh, bow, here, now. Jesus, you changed everything. Change, oh, here, bow, here, now. Jesus, you changed everything. Life, here, oh, bow, here, now. Jesus, you changed everything. Hallelujah. Come on, bless the name of Jesus today. For He is worthy. He is worthy of our praise, Lord. Oh, God. We love your presence, Jesus. Oh, Holy Spirit, come and saturate this place, Lord. Oh, God.
Amen. Minsan pa po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon, palakpak na para kay Jesus po ngayong umagang ito. Amen. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nandirito ngayon. Naniniwala po ako na tayo po ay handa na. The Lord already prepared our hearts sa pamamagitan po ng ating pagbibigay ng papuri at pasasalamat sa Kanya ngayong araw na ito. And naniniwala po ako na handa na itong pusong ito para maging sisidlan ng Kanyang banal na salita. Wala pong problema pagdating sa Word of God. Dahil ang Word of God, hindi po ito nagbabago. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. The Word of God is flawless, sabi ng Book of Psalm. Kaya nga po, walang problema sa Word of God. Ang issue na lang dito ay yung puso ng isang tao. Kaya nga importante yung parable of the sower, kung ano yung dadatnan na puso ng salita ng Panginoon, depende po kung paano yon mamumunga, kung paano yon magpe-penetrate sa kanyang buhay. And naniniwala po ako sa ating pananambahan, pag-aawitan sa Kanya, pakikinig ng Kanyang salita. Naniniwala po ako na kung saan magiging magandang sisidla ng ating mga puso para nang sa gayon, ito po ay mag-ugat, yung salita ng Panginoon, maging rooted siya sa ating puso at ito po ay lumago at ito ay mamunga, mapakinabangan, di lamang natin, kundi ng mga tao na nakapaligid sa atin. So tayo po ngayon ay nasa last installment po ng ating series ngayong buwan na ito ng July. So next week po, pag-uusapan natin, napakaganda ng brand new series natin. Next week, ang pag-uusapan po natin doon, ang tema po natin doon ay yung hot seat. Ito po yung dealing with life's greatest questions. Yung mga greatest questions sa buhay natin, ito po yung i-deal natin. We will talk about life, everything na napaka-importante na dapat pag-usapan natin at malaman natin patungkol sa buhay natin. Kaya po next week, napaka-importante po nito, napaka-life-changing ng ating pong mga pag-uusapan. Bring your family and friends, and of course, tayo rin, kasama tayo dito na ihahanda natin ang ating puso. But today, we will end this series with a bang. Dahil napaka-importante po nito, may kinalaman kasi ito sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Okay lang kapag ang pinagdadaanan natin, tayo po ay mga pinagpapala ng Panginoon. Masaya tayo doon. Kaya lang, what about kapag tayo ay nakakaranas ng suffering? When we are experiencing suffering, the question is, can we still experience blessings? Again, when we are experiencing sufferings, can we still experience blessings? Tayo pa rin po ba ay makakaranas ng pagpapala ng Panginoon sa panahon na tayo ay dumadaan sa napakaraming pagsubok ng ating buhay? Isa po sa mahirap na sitwasyon, pinakamahirap na unawain ng isang tao ay kapag siya ay dumadaan sa pagsubok sa kanyang buhay. Kasi dito tayo masusubukan. Sa panahon na tayo ay dumadaan sa matitinding pagsubok ng ating buhay at dito rin naman tayo lumalago. Karamihan po ng mabibigat, karamihan po ng matitinding blessing ng isang tao, matinding growth ng isang tao, nangyayari po yan. Diyan po lumalabas yung matitinding blessing naman niya. Kaya lang hindi nakikita yun ng pangkaraniwang tao. Na kapag siya ay dumadaan sa mabibigat na pagsubok, pwede ko pa rin bang maranasan ang Panginoon? Pwede ko pa rin bang, hindi lang ang Panginoon pwede ko pa rin bang maranasan ang pagpapala ng Panginoon? Kasi ang akala ng iba, kapag ako ay dumadaan sa pagsubok, wala nang blessing. Whereas, napakaraming pagpapala ang matatagpuan sa panahon na may suffering. Tandaan natin, there are blessings in the midst of suffering. Kaya lang ang tanong, minsan nga, tatanungin pa natin, mauulit pa kaya itong pagpapala ko? Pagpapalain pa kaya ulit ako ng Panginoon, lalo na dito sa kalagitnaan ng suffering na ito na aking nararanasan? Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. I want you to open your Bible with me in 2 Corinthians chapter 1, verses 8 hanggang 11. 2 Corinthians chapter 1, verses 8 hanggang 11. Sabi po ni Apostle Paul, sa mga taga-Korinto, my friends, I want you to know what a hard time we had in Asia. Our sufferings are so horrible and so unbearable that death seemed certain. Verse 9, in fact,
we felt sure that we were going to die. But this made us stop trusting in ourselves and start trusting God who raises the dead to life. Verse 10, God saved us from the threat of death, and we are sure that He will do it again and again. Sabihin nga po natin, again and again. Ulitin ko ba? And we are sure that He will do it again and again. Nasa kalagitnaan sila ng pagsubok nito. Verse 11, please help us by praying for us. Then many people will give thanks for the blessings we receive in answer to all these prayers. So join me in our message today entitled, God will do it again. God will do it again. Ito pong context nito, mapapansin natin na sila po ay, sinabi niya nga dito, certain. Yung death, nasa matitinding pagsubok. I want you to know what a hard time we had in Asia. At dito sa Asia, nakaranas sila ng halos, wala na yung buhay nila. So yung pinakamatitinding pagsubok na kanilang nararanasan nung panahon nito, at sinabi niya sa verse 10, and we are sure that He will do it again and again. The question is, are you also sure that God will bless you again and again? Naniniwala ka ba na kayang ulitin ng Panginoon yung matitinding pagpapalang yon sa panahon na dumadaan ka sa iba't ibang pagsubok? Naniniwala po ako na kaya natin napakinggan, mapapakinggan ang mensaheng ito. I don't know kung ano yung uri ng mga sufferings na ating nararanasan. But let me submit to you that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Yung Diyos na nagpala sa kanila nung Old Testament, yung Diyos na nagpala sa kanila during the church age, nung panahon na ito nila Apostle Paul, yung Diyos na nagpala sa ibang mga tao in the past, ay siya pa rin Diyos na kaya magpala sa atin ngayon at hindi lang kaya magpala, kayang ulit-ulitin yung mga blessings na yon. The question is, paano makakaranas ng paulit-ulit na blessing sa panahon ng suffering? Paano makakaranas ng paulit-ulit na blessing sa panahon ng suffering? Naniniwala po ako na lahat tayo ay may pinagdaanan, may pinagdadaanan, at may pagdadaanan pa. Bakit kailangan may pagdaanan pa? Kasi buhay ka pa eh. Ang mga taong hindi na humihinga, marahil wala nang pagdadaanan yan. Dito sa mundong ito. Wala na. Wala na yung journey yon pagdating sa buhay. But the question is, makakaranas pa ba tayo ng paulit-ulit na blessing sa panahon ng suffering? Yes. Kaya lang ang tanong, paano? Yun ang $1,000,000 question ngayon. Naniniwala ako, sa pinagdadaanan mo ngayon at pagdadaanan mo bukas, pwede ka pa rin makaranas ng matitinding blessing sa kalagitnaan ng suffering. Sino na po sa inyo ang ready na matuto at mabago ngayong araw na ito? Magsabi po na malakas na amen. Number 1, verse 8. For we do not want you, sabi ni Apostle Paul sa kanila, for we do not want you to be unaware, brothers and sisters, regarding the affliction that happened to us in the province of Asia. That we were burdened excessively. Napansin niyo po yon? That we were burdened excessively beyond our strength, so that we despaired even of living. Paano makakaranas ng paulit-ulit na blessing sa panahon ng suffering? Ano gagawin mo? Number 1, recognize the problem. You have to recognize the problem. In fact, the first step in solving problem is to recognize you have one. Paano ko kaya resolbahin yung mga problema ko sa buhay? Recognize mo muna talaga na may problema ka. You have to recognize the problem. Kaya sinabi dito ni Apostle Paul, for we do not want you to be unaware. We do not want you to be unaware. Alam niyo po, ayaw ng salita ng Panginoon, ayaw ng Diyos, na kung saan dinideny natin yung mga pinagdadaanan natin sa buhay.
Gusto ng Panginoon na re-recognize natin ito. Bakit? Kapag na-recognize mo ito at kumilos ang Panginoon, tiyak yan, ma-recognize mo na siya ang kumilos kasi nagkaroon ka ng pagsubok. So what to do? First, stop denying your suffering. Stop denying your suffering. Verse 8, for we do not want you to be unaware, brothers and sisters, regarding the afflictions that happened to us in the province of Asia. Therefore, the struggle is real. Sabihin nga po natin, the struggle is real. Totoo itong mga struggles na ito nararanasan natin sa buhay. Hindi ka nananaginip. Pwede mo lang kurutin ng bahagya yung katabi mo eh. Totoo yan. Meron talaga. The struggle is real. We do not know what happened to them in Asia. Hindi po natin alam exactly kung ano yung nangyari sa kanila dito sa Asiang ito. Though it likely involved opposition to the gospel of Jesus in some way. Pero mapapansin natin dito na sinabi niya na we were burdened excessively beyond our strength. Hindi na talaga nila halos makaya yung burden na ito. Nangyayari ba sa'yo ito ngayon? Na yung burden na nararanasan mo, excessive na and beyond your strength? So that we despaired even of living, sinabi niya. Halos sirap na kami mabuhay dito o tingin namin di na kami mabubuhay. Ultimo sila Apostle Paul, na sinasabing mga spiritual giants o mga super spiritual na mga tao ng panahon na yon. They stopped denying their suffering. And let me submit to you that you can serve God. Ito maganda. You can serve God and suffer at the same time. Pwede palang naglilingkod ka sa Panginoon at nagsasuffer ka at the same time. Kaya nga, don't ever believe a lie. Na kapag ikaw ay na kay Lord na, wala ka ng pagsubok na mararanasan. Everything is okay. Walang burden. Walang panganib. Hindi, meron. Kasi kapag yan ay pinangako natin, yung hindi naman pinapangako ng Panginoon, once na makaranas ang isang mananampalataya ng pagsubok, kasi pinangakuan siya ng ganon, mukha yatang sasabit siya doon. At sasabit ka. Dahil tiyak yan, kahit na kay Lord ka, makakaranas ka ng pagsubok. Ito nga lang ang matindi. Ganun din naman pala. Hindi ganun din naman pala. Kasi pwede pa rin, yung mga pinagdadaanan ng mga unbelievers ay pagdaanan mo. Kaya lang, mas gustuhin mo na dumaan ka sa pagsubok na kasama mo si Lord kaysa wala si Lord. Because the presence of God can make a big difference sa mga pinagdadaanan natin. Di bali na makaranas tayo ng pagsubok. Ganun din naman kapag hindi ka rin naman nanampalataya kay Lord, may pagsubok din naman. Di magkaroon na ng pagsubok, dumaan na ng pagsubok, nakasama natin ng Panginoon. Dahil naniniwala tayo ng Panginoon, He promised us in His Word that He will never leave us nor forsake us. He will be with us even to the end of the age. Kaya mas masarap na dumaan ng pagsubok na kasama natin ng ating Panginoon. Amen po ba? Come on, praise the Lord. Praise God. Stop denying your suffering. We can serve God and suffer at the same time. Remember, denialism is what drives people to reject the truth. Again, denialism is what drives people to reject the truth. Kare-reject ng mga kadidenay ng mga tao, hindi na nila nakikita yung katotohanan. And there is no doubt that denialism is dangerous. In some cases, we can point to concrete examples of denialism causing actual harm. Alam niyo po ba mga kapatid, in South Africa, isa pong presidente na nasa office niya nung between 1999 hanggang 2008 was influenced by AIDS denialists. Na-impluwensyahan itong presidenteng ito ng mga AIDS denialists sa South Africa. Dinideny nila yung link between HIV and AIDS or even yung existence ng HIV. At nag-cast ng doubt itong mga AIDS denialists na ito on effectiveness of antiretroviral drugs. Wala magagawa yan. 666 lang yan. Sa demonyo lang yan. Ngayon, itong reluctance na ito ng presidente to implement national treatment program, gamit itong antiretroviral na drugs na ito o ng gamot na ito
ay naging dahilan po kung bakit maraming namatay nung panahon nila. Ang alam niyo po kung ilan namatay dahil sa pagdi-deny nitong presidenteng ito? Dahil naniwala siya sa mga age denialist na ito, 330,000 na tao ang nawala during ng panahon niya dahil lang sa pagdi-deny. Again, denialism is what drives people to reject the truth. Maraming karamdaman na sana gagaling yung tao kung hindi niya lang dinideny yung karamdaman na yon. Marami sana gaganda ang buhay kung hindi niya lang dininay na pangit yung buhay niya. Because success begins when you get mad at your failure. Kapag nagsawa ka na sa failure na yan, kapag nagsawa ka na sa bagay na yan, dun ka na mag-uumpisang magtagumpay. So stop denying your suffering. One of the most powerful self-sabotaging behaviors, listen to this, is denial. Again, one of the most powerful self-sabotaging behaviors is self-denial. Sinasabotage mo yung tagumpay mo. Sinasabotage mo, kapatid, yung mga pagpapala na meron ka sana. Kung i-deny natin ang i-deny, yung ating mga pinagdadaanan. The more na dinideny mo ang katotohanan, ay patuloy kang mamumuhay sa kasinungalingan. Ulitin ko po. The more na dinideny mo ang katotohanan, the more na patuloy kang mamumuhay sa kasinungalingan. Kasi nga, itong denialism na ito ang nagdadrive sa tao para i-reject ang katotohanan. Stop denying your suffering. Second, acknowledge that everyone experiencing suffering. Para mak-recognize mo yung problem, stop denying yung suffering and acknowledge that everyone is experiencing suffering. Verse 8, kung mapapansin niyo po yung verse 8, tingnan niyo po, my friends, I want you to know that what a hard time we had in Asia. Our sufferings were so horrible and so unbearable that death seemed uncertain. 9, in fact, we felt sure that we were going to die. Napansin niyo po mga kapatid, we. Ang maganda din, para hindi tayo natatakot na i-recognize yung problema, we have to acknowledge that everyone is also experiencing suffering. Tandaan, hindi lang ikaw ang nahihirapan. Hindi lang ikaw ang may kabigatan. Hindi lang ikaw ang nasasaktan. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi lang ikaw. Kasi kapag feeling mo, ikaw ang lahat ng bumubuhat ng burden sa family. Ikaw ang lahat ng bumubuhat ng burden sa gobyerno. Kapag feeling mo, ikaw lang ang nahihirapan, teka lang kapatid, that's denialism. Kasi kala mo ikaw lang. Kaya importante dito, hindi lang naman si Apostle Paul. Yung mga kasama niya rin na mananampalataya. Stop denying your suffering. Acknowledge that everyone is experiencing suffering. Ito maganda. Pangatlo, you can share your burden to others. Kasi hindi mo siya i-share pag di mo nire-recognize yun. Tignan niyo po, verse 11. As you also join, sabi nga po natin, join. As you also join in helping us by prayer, so that many people will give thanks to God on our behalf for the gracious gift given to us through the help of many. Napansin niyo po yun, join, help. You can share your burden to others. Allow yourself to express your fears and emotions. Ulitin ko. Allow yourself to express your fears and emotions. Kami po, na-train kami. Especially po ako, dahil panganay ako. Na-train po ako hindi pwedeng may emosyon. Gugulpihin ka sa bahay namin pag may emosyon ka. Hindi pwedeng maipagsuntukan ka, iiyak-iyak ka. Nako, yung ratan kayang mabali sa akin yan. Pag naipag-away ka, harapin mo yan. Hindi ka pwedeng mag-burst ng emotion. Ganon ka-robot. Bata pa lang. May maganda sa kabilang side, pero marami rin hindi maganda.
Kasi tandaan natin, tao tayo. Create ng Panginoon ang emosyon. Nakuha po natin yon. Kaya lang, pwede ka madaya ng emosyon, pero pwede rin naman mapagpala ka ng emosyon. Kaya sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. Sisirain ka ng isip na ito. Sisirain ka ng lakas na ito. Sisirain ka ng emosyon na ito, ng pusong ito kapag wala sa sentro si Lord. Pero pagpapala yan pag nasa sentro ang ating Panginoon. Kaya lang, may tendency sa isang tao na wala siyang pinagsasabihan, na hindi siya nakakapag-unload ng kanyang mga kabigatan. Even yung mga spiritual giants na ito, as you also join in helping us by prayer, nangangailangan pa rin sila ng tulong. So sa panahon na nakakaranas ka ng suffering, you can share your burden to others. Ganyan ang pagre-recognize na may problema ka talaga. Allow yourself to express your fears and emotions. Open up to trusted friend and loved ones. Ingat ka nga lang sa tinatawag na, listen to this, emotional dumping or trauma dumping na tinatawag. Mag-ingat ka dyan. Yung tinatapunan ka ng basura na wala kang kaalam-alam. Di ba ang daming ganyan? Hindi, sige, magsalita ka lang, pakikinggan lang kita. Yun ang problema mo. At yun ang problema niya. Kaya maraming mga tao, nagmukhang basura yung buhay nila kasi tinapunan lang naman sila ng basura ng mga tao. Tandaan natin, dalawang importanteng bagay, dalawang importanteng tool, pamamaraan para bumigat din ang buhay mo. It's dalawang bagay, instruction or impartation. Turuan ka na magloko, turuan ka na bumigat ang buhay mo, or makinig ka lang na makinig, nakakapag-impart na pala ng kalokohan at ng spirit yung taong yon without knowing. Akala mo, napaka-open mo lang kasi parang ang bait. Okay maging mabait, pero dapat matalino ka rin. Kaya maraming nabobola, maraming na-scam, maraming naloloko. Kasi puro puso ang pinaiiral at hindi sinasamahan ng isip. Nakuha po natin yon. Kaya ingat sa emotional dumping na tinatawag. Yung nakita mo na negative na yung sinasabi niya o kaya pasira yung buhay niya, wala kang ginagawa. Emotional dumping yon. Okay? Kabaliktaran naman yon na kung saan napakinggan mo, pero ipinanalangin mo siya. Nakuha mo yan? Pinag-pray mo siya, pinag-pray mo yung sarili mo, humingi kayo ng tulong ng Panginoon, hindi ka naging basurahan ngayon. Naging channel of blessing ka. Ingat po doon kasi ginagamit yan ng kaaway ngayon. Barkada mo lang, kaibigan mo lang, yung mga tao lang, sige lang, receive ng receive. Tapon naman sila ng tapon ng basura sa'yo. Magkaiba yon. Pero mga kapatid, kailangan pa rin na kung saan mag-unload ka. Hindi kasi pwede, natural kasi sa mga tao, default sa mga tao yung mag-unload. Kailangan talaga natin yan. Kaya lang, ingat lang tayo na gawin natin basurahan yung buhay ng isang tao. Kaya nga nandiyan naman si Lord eh. As you also join in helping us by prayer, so that many people may give thanks to God on our behalf for the gracious gift given to us through the help of many. Biruin mo, may mga taong tutulong sa pananalangin. May mga tao naman na sila naman yung answered prayer. Ang galing no? May mga bagay na ikaw ang mananalangin, tapos iba gagamitin ni Lord. Ikaw yung prayer warrior, sila naman yung answered prayer. O minsan, pwede rin both. Pero ang maganda dito, marunong kasi sila mag-recognize ng problem. By sharing their burden to others. Tandaan, denying the problem will only take you farther from the solution. Ulitin ko denying your problem will only take you farther from the solution. Ilalayo ka lang sa solusyon ng pagdi-deny. Ilalayo ka ng denial sa solution. So the first step in solving a problem is to recognize you have one. Recognize a problem. Verse 8, dun ka makakaranas na ng mga blessings kasi tinigil mo na yung pagdi-deny. Pangalawa, in-acknowledge mo na hindi lang naman ako nakakaranas nito, marami rin mga tao. At pangatlo, I can share my burden to others. Pwede ko itong i-share sa mga
Tao na kung saan pwede kong pagkatiwalaan. Na kung saan marunong din namang bumitbit. Kaya ingat din kayo sa pinagsishare nyo ng burden. Baka walang kakayahan yung taong yun, na ipasa lang natin yun. Hindi niya kaya, nahigop niya na nahigop, naging sponge siya. At lalo din bumigat yung buhay niya. Or maybe nahawa siya sa spirit na ganon, galit. Kumbaga level 1 lang ang galit mo nung sinare mo, naging level 5 yung galit niya. Because hindi niya alam, kumarganon. Naging emotional dumping ang tawag doon, or trauma dumping. Pero napaka-importante, mamili ka rin ng mga tao kasi hindi pwede. Kasi tayo ay dinisenyo ng Panginoon sa community. Kaya importante ang isang tao, may community ka. Di ba nabasa nyo na po yung purpose-driven life? We were created for community. Hindi pwedeng wala. Ganun nakadesign yung buhay ng tao. So recognize the problem. Pangalawa, verse 9. Paano makakaranas ng paulit-ulit na blessing sa panahon ng suffering? Verse 9. In fact, we felt sure. Eto maganda. In fact, we felt sure that we were going to die. But this made us stop trusting in ourselves and start trusting God who raises the dead to life. Paano makakaulit ng blessing sa kalagitnaan ng suffering? Number 2, napaka-importante nito, realize the purpose. Sabi nga po natin, purpose. Kinakailangan ma-realize natin yung kadahilanan sa ating mga pinagdadaanan. Una, i-recognize mo na may problema ka. Ngayon, na-recognize mo na may problema ka. Susunod na gagawin mo. Kailangan ma-realize mo ano yung dahilan kung bakit inalaw ng Panginoon itong problemang ito sa aking buhay. Ika nga ni Aristotle, everything that happens to you has a reason. Everything that happens to you has a reason. Yung mga nangyayari sa atin, sa ating buhay, ay may kadahilanan. Naalala ko po, last week yata yun, last week, nag-preach po ako sa isang conference dyan sa Maykawayan, Bulacan, sa Maykawayan Stadium. At may sinare po ako sa kanila doon, pagdating sa mission natin, engagement pagdating sa mission, engagement pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoon. So may sinare ako sa kanilang passage, sa kanila na passage na kung saan yung bata na bulag siya mula sa kanyang kapanganakan. So sinabi ng mga disciples ni Jesus Christ, Teacher, Rabbi, ito bang batang ito, kaya siya bulag kasi makasalanan ng kanyang mga magulang? Kasi nakadikit lagi ang kamalasan o ang pagsubok o ang karamdaman sa kasalanan. Nakuha po natin, totoo naman yon. Na maraming nangyayari sa isang tao, siya naman talaga may dahilan. O kaya, kasalanan ng magulang niya. Kaya nangyari dun sa batang yon. Nakuha po natin, pero hindi laging ganon. Sinabi ng Panginoon, hindi. Kaya ganyan yan. Sabi niya ganon, walang problema dun sa magulang. Ang dahilan nito, gustong ng Panginoon na makita yung kanyang miracle sa pamamagitan ng pinagdadaanan ng batang yon. Na kayang gumawa ng Panginoon ng miracle. There can be miracle when you believe. May miracle siya. So nakuha po natin, tama. Everything that happens to you has a reason. Oprah Winfrey once said, I trust that everything happens for a reason. Sabi niya, I trust that everything happens for a reason, even if we are not wise enough to see it. Kahit hindi matalino ang isang tao na makita yon, may dahilan pa rin. Makita mo o hindi mo makita, may reason. Hindi lang may puhunan. May purpose din. Sabi nga po natin, may purpose. Whether makita mo yon o hindi, may purpose. Hindi sana makita mo na lang. Ito maganda ngayon. What are the truth about purpose? Ilang mga katotohanan pagdating sa purpose? 3 bagay. Number 1, purpose is detectable. Ang purpose pala ay pwedeng ma-detect. Whether you like it or not, may reason. Makita mo o hindi,
may reason, hindi makita ko na lang. Ang kagandahan, nadidetect pala ang purpose. Verse 9. In fact, we felt sure that we were going to die. Sigurado daw sila, nararamdaman na nila that they were going to die. Ang ganda nitong susunod. But this made us stop trusting in ourselves and start trusting God. Nung naranasan namin ito, ang kagandahan, ito yung naging dahilan para magtiwala kami kay Lord. At huminto rin kami sa pagtitiwala sa aming sarili. But this made us. Ang bihira na, di-detect pala yung purpose. Christina Lauren once said, I knew everything happened for a reason. I just wished the reason would hurry up and make itself known. Alam niya daw that everything happened for a reason, pero ang hiling niya lang, ang wish niya lang, sana mabilis na magpakita sa kanya yung reason na yon. Nakuha po natin, eto naman ang maganda. Kahit wag magpakita sa iyo yung purpose, ikaw na lang ang tumingin dun sa purpose. Why? Detectable siya. Na-detect ang purpose. Don't worry. Purpose can be discovered or identified. You can identify or you can discover the purpose of your suffering. You can identify the purpose ng mga pinagdadaanan mo. Kasi once hindi mo naunawaan ang purpose, maninisi na lang tayo ng mga tao. Sisisihin natin ang sarili natin. Katulad ko po dati, lumalaki ako na kung saan puro sisi sa magulang ang ginagawa ko. Bakit kami mahirap? Bakit wala akong pantuition? Bakit hindi ako katulad ng mga kaklase ko? Bakit yung mga magulang ko ay hindi katulad ng mga magulang nila na may pasusuporta sa mga anak? Lalo na, buti sana kung totally super hirap lang nasa paligid ko eh. Oo, may mga kasama talaga kami, class D talaga, pero mabuhay ka sa Don Antonio Heights. Hello. Ang daming mayayaman doon, pero ang daming super hirap din doon. Kaya alam, minsan yung makita mo yung mga taong ganun, parang ang layo naman. Araw-araw maniwala ka, sasampalin ka ng kahirapan doon. Makita mo, may sasakyan sila, may bahay sila, umaapaw ang pagpapala nila, ang pagkain nila, samantalang wala kami. Makita mo araw-araw, pag gumising ka, pag naglakad ka. Pag nakita mo yung mga bahay nila, talaga masasampal ka araw-araw ng kahirapan. Hirap na hirap ka sa buhay. Ganun ang mangyayari. Kaya lang, nung unti-unti na ako nag-grow. Ito din malang mga taong ito, listen to this. Hindi pala lahat sila lumaki ng mayaman. Nasa buong mundo pala, ang karamihan dyan, self-made millionaire. Kaya lang nagkaganyan yan kasi nagsumikap sila. Galing din sila sa matinding kahirapan. Itong mga itaong ito. Nakuha po natin yon at dun ko na inalam. Lord, why did you allow na dumaan ako dito sa suffering na ito sa ganitong uri ng pamilya? Yun pala, marami din mga tao, balang araw, marami din mga tao dumadaan sa pinagdadaanan ko bilang kabataan. Na kapag ako nagtagumpay dito sa sitwasyon na ito, my test today will become a testimony tomorrow. Matuturuan ko itong mga taong ito kung ano ang gagawin at masasabi ko sa kanila na mabuti ang Panginoon, kayang kumilos ang Panginoon sa iyong mga pinagdadaanan. Kapatid, may purpose ang pinagdadaanan mo. Gusto ng Panginoon maging pagpapala ka dyan. Amen po ba? Come on. Purihin natin ang ating Panginoon. Purpose is detectable. Someone said, definiteness of purpose is the starting point of all achievement. Definiteness of purpose is the starting point of all achievement. Nung makita ko na may dahilan itong pinagdadaanan ko, of course, may mga pagsubok na dadaan, pero alam mo yon, may motivation ka na. Lord, please bless me naman. Para nang sa gayon, maging pagpapala ako sa mga taong ito balang araw. Lord, pagpalain mo po ako nang sa gayon, maging pagpapala ako sa kanila. Sa anumang kapamaraanan, dito sa aking mga pinagdadaanan. Purpose is detectable. Second, purpose is preventive.
Sabi dito, but this made us stop trusting in ourselves. Yung purpose pala, hindi lang siya detectable. Preventive din siya. Pipigilan ka nito na gawin yung mga hindi mo dapat gawin. Kasi kapag malinaw na, pag clear sa'yo ang purpose, madali nang i-reject yung mga hindi kasama dito. Madali nang ma-reject, hindi kasama ito sa purpose ko sa buhay. O, reject. Di ba sa paggawa po mga kapatid sa goal setting, ilagay mo lahat doon yung goals mo. Yung gusto mo mangyari sa buhay mo, lista mo. Gusto mo, 100 ang lagay mo dyan eh. 100, basta lista mo lang, exhaust mo lahat yon. And then, ang gagawin mo sa dulong-dulo, you have to narrow down. Ano yung mga hindi naman ko dapat isama dito? Minsan nga kahit tama tanggalin mo pa rin eh. Kasi sa dami-dami ng aabutin mo, hindi mo maabot yan lahat. I-narrow down mo yan. Halimbawa, yung 100, i-narrow down mo sa 10. Yung 10, i-narrow down mo sa 5. Yung 5, i-narrow down mo sa 3. Pero yung 3 maiiwanan, kapag yan na-hit mo, tatamaan yung 100. O tatamaan yung 10. Nakuha po natin mga kapatid. Kaya nga ang purpose, preventive yan. Tutulungan ka niya na wag mong gawin yung dapat hindi mo gawin. But this made us stop trusting in ourselves. Kaya ngayon, madali ako magsabi ng no. Dati po, lalo tayong mga Pilipino. Hirap tayong magsabi ng no. Nakuha niyo po yun? Ang dami nating mga paligoy-ligoy. Hindi ka naman pala pupunta, sana sinabi mo ng hindi para hindi nag-i-expect yung tao. Nasisira tuloy tayo. Nakuha po natin yung reputation natin kasi hirap tayo magsabi ng no. Pero wag kang matakot na mag-reject ng maganda o na pangit na alok kapag ito ay hindi nakalapat sa purpose mo. Nakuha po natin? O halimbawa, may benteng nang liligaw sa'yo. O madali mo nang i-reject yung iba doon. Wala kang Lord sa buhay. Puro ka, ano ka ba, drug Lord ka ba, waiting Lord? Pipiliin mo, praise the Lord. Yung may Lord sa buhay, yung may praise the Lord, yung nagpupuri sa Panginoon, tanggalin mo na, madali na ma-eliminate ngayon. Yung 10 yun, itira mo na yung 3 praise the Lord. Dito, yung may Lord sa buhay niya. So nadidetect mo na paunti-unti ngayon. Purpose is preventive. Ayaw niya palang sumama sa journey ko, di, wag. Yung gustong sumama, di, wow. Kuha po natin yon. Whether sa business o yung mga sa decision making natin araw-araw. Kapag malinaw sa iyo yung purpose, una, it is detectable. Second, it is preventive. Sabi ni Thomas Carell, the person without a purpose is like a ship without a rudder. The person without a purpose is like a ship without a rudder. Alam niyo po yung rudder? Yung may steering wheel yan, di ba? Para sa mga seaman nandito. May steering wheel yan. Pero yung rudder, yan na nagbibigay ng direksyon. Doon yung rudder sa barko. Nakuha po natin, pag may purpose ka, pag wala kang purpose, wala kang direksyon. Ibig sabihin, madali kang tangayin ng hangin. Kung ano ang ibuga sa'yo, doon ka pupunta. Kasi walang purpose. Hindi kayang i-prevent yung mga hangin na kung saan tatama sa kanya. Pero ang kagandahan, if you are a purpose-driven Christian, if you are a purpose-driven person, you can prevent unnecessary or unlikely things sa iyong buhay. The person without a purpose is like a ship without a rudder. Madaling matangay ng iba't ibang hangin. Ito pa maganda. Pangatlo, purpose is detectable. Purpose is preventive. Pangatlo, purpose is powerful. Sabi nga po natin, powerful. And sabi na dito, but we felt sure that we were going to die. But this made us stop trusting in ourselves and start trusting God who raises the dead to life. Purpose is powerful. Makapangyarihan ng purpose, start trusting God. Dito na-prevent sila na magtiwala sa sarili. Ang matindi, no, sinabi na nga ni Apostle Paul
beyond our strength na to. Minsan ang isang tao, alam mong mahina ka na nga dyan eh. Alam mo na nga nabobola ka na. Nagtiwala ka pa sa talino mo. Nagtiwala ka pa sa sarili mo. Ang mahirap ganun eh, no? Pinagtiwalaan mo pa sarili mo, di lalo ka nang sasablay ngayon. Buti na lang daw. Na-detect nila ito. Ito daw yung nangyari, ba't hindi nila ginawang magtiwala sa sarili nila? At ito din yung naging dahilan kung bakit sila nagtiwala sa Panginoon. And start trusting God who raises the dead to life. So purpose is powerful. Dito ngayon kukuha ka ng pinakamatinding talino, walang iba kundi kay Lord. Dito ngayon kukuha ka ng pinakamatinding lakas na galing sa Panginoon. Kasi hindi ka magtitiwala sa sarili mo, bagkus magtitiwala ka sa salita ng Panginoon. Kasi ang salita, nakaka-deceive yan. Very powerful ang words. But it can make or break you. So magtiwala sa salita ng ating Panginoon because heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Sinabi nga sa book of Isaiah, the grass withers and the flower fall. But the word of God stands forever. So wag magtiwala sa salita lamang natin at sa salita ng iba, kundi magtiwala tayo sa salita ng ating Panginoon. Realize the purpose. Titignan natin ngayon, ano Lord, ang kadahilanan mo. Bakit ako dumadaan dito? Di ba lagi ko nga po sinasabi, kapag malinaw ang dahilan, maiiwasan ang ayawan. So kahit na dumaan ako sa mga test na ito, bakit ka may test? Estudyante ka eh. Kaya nga may pinapagalitan ako, kahit minsan ako, lalo na yung mga pastor. Kaya minsan medyo ako ng ganun eh, kaya medyo irritable ako. Irritable in a way na holy naman yata, holy irritation. Lalo na mga leaders ang kausap ko sa Bible School. Why tatamad-tamad ka mag-aral? Tapos nangunguna ka ng tupa mo. Wala kang karapatan manguna ng tupa mo kapag tamad ka mag-aral. Ano ibubuga mo sa tao? Katamaran? Ayaw mo nang mag-exam. Binibigyan kita ng exam, tinuturuan kitang matuto, ayaw mo. Ano ituturo mo sa tao? Kapo natin yun mga kapatid. Ano ituturo natin doon? Sabi ko, kaya may exam, may purpose yan. Kaya tayo may mga activities, may purpose ito. And the purpose is powerful. Pag nalaman mo, bakit ako may test? Kasi student ako. Itong test na ito, dito lilitaw kung talaga nag-aaral ako. At kung if ever nag-aaral ako at hindi ko nasagot ito, at least nakita ko kung ano yung mistake ko. Kaya nga ako nag-aaral, hindi para maging perfect. Nag-aaral ako para magkaroon ng progress. So sa panahon na magkamali ako, ibig sabihin, mag-aaral ako. Di kung alam ko ng lahat, di na ako mag-aaral. Kaya dati nahihiya po kung sumagot sa mga pag nagtatanong recitation, nahihiya ako doon kasi hindi malinaw sa akin ito. Ngayon, nung naging malinaw na sa akin ito, sagot na ako ng sagot. Natututo na akong sumagot. Bakit? Kung magkamali man ako, ibig sabihin, kasi nag-aaral ako. Hindi ko alam ang lahat. Pero kung tama ako, edi bingo. Edi may maganda kang grades. Nakuha po natin yon. Purpose is detectable. Purpose is preventive. Purpose is powerful. Last but definitely not the least. Verses 10 and 11, ito ang ganda nito. He delivered us from so great a risk of death. And He will deliver us. Sabi dito, we have set our hope on Him that He will deliver us yet again. Sabi nga po natin, again. We have set our hope on Him that He will deliver us yet again. 11. As you also join in helping us by prayer, so that many people may give thanks to God on our behalf for the gracious gift given to us through the help of many. Paano makakaranas ng paulit-ulit na blessing sa panahon ng suffering? Ito maganda. Number 3, reaffirm God's provision. Kinakailangan may reaffirmation na tinatawag. Ano ang ibig sabihin nito? Reaffirm means state again as a fact. Assert again strongly. Uulitin mo lang siya. I-reaffirm mo siya. Paulit-ulit mong sasabihin na si Lord nagpo-provide. Paulit-ulit mong palalahanan yung mga tao at sarili mo na hindi ka bababayaan ni Lord.
paulit-ulit mong sabihin na may purpose ito. That's reaffirmation. State again as a fact. Paulit-ulit, i-reaffirm niya. Paulit-ulit niyang sinabi na hindi sila pababayaan ni Lord, na hindi sila pababayaan ng ating Panginoon. God's provision, ito lang sinasabi niya, that God's provision is still in effect. Umiipekto pa rin ang provision ng Panginoon kahit na sa kalagitnaan ng ating suffering. Kaya nga po pagdating sa verse 10, sinabi sa New King James Version, ito maganda, tignan nyo. Who delivered us from so great a death, and thus deliver us. In whom we trust, He will still deliver us. Who delivered us, and thus deliver us? We trust that He will still deliver us. So Paul knew that God's work in our life happens in 3 different verb tenses. 3 importanteng verb tenses. Ano yon? Number 1, there was a past provision. I-reaffirm mo yon. State it again and again. There was a past provision who delivered us. Remember, may excellent track record si Lord. I-reaffirm mo lang, si Lord, tinulungan na ako niyan dati sa ganitong pagsubok. May mga pinagdaanan na rin ako in the past. Kumilos ang Panginoon. Kapatid, ulitin ko, may excellent track record si Lord. Mag-backtrack ka. Kung paano naging mabuti sa'yo si Lord in the past. Kaya nga kapag listen to this, kapag nadi-discourage ako ngayon, kumukuha ko ng encouragement ko sa ginawa ni Lord kahapon. Nag-provide si Lord kahapon, magpo-provide din si Lord ngayon. Kaya ni Lord yan. Ginawa niya na yan dati. God made a way where there seems to be no way. Sa akin, hindi ko alam ang gagawin ko, pero si Lord, alam niya ang ginawa niya. In the past, tinulungan niya ako. There was a past provision. Ulit-ulitin mo itong katotohanan na ito, na may excellent track record si Lord sa buhay mo. Second, there is a present provision. Sabi nga po natin, present. Hindi lang siya past, yung re-reaffirm mo. Pangalawa, yung present, and thus deliver us. Kaya nga pagdating doon sa model prayer that Jesus taught us, ano po yung nakalagay? Give us this day our daily bread. Kaya nga importante rin po yun mga kapatid na si Lord hindi lang siya nagpo-provide in the past ng protection, ng provision. Si Lord din ay nagpo-provide sa panahon natin ngayon. Give us this day our daily bread. Sino po sa inyo kanina, yan ang panalangin mo? Lord, give us this day our daily bread. Yung daily bread na yun, yung pangangailangan niya, yung need niya para mabuhay. Kaya nga kalooban ng Panginoon na ipagkaloob niya ang kailangan mo ngayon. Kailangan mo . Alam ni Lord yan. At kung sakali man na kung saan, tila baga parang nadidelay yung mga hinihiling natin kay Lord. Ang kagandahan, may number 2 ka. You have to realize the purpose. Ba't nag-pray ako ng sandamakmak na malalamon ngayong araw na ito? Ba't hindi pre-provide ni Lord? Nagpipray ako ng tapa. Nagpipray ako ng ganitong lechon. Ba't hindi nag-provide si Lord? Yung pala, ang taas na pala ng kolesterol mo. Hindi ka nagpapa-check up. Buti na lang, di ka binigyan ni Lord. Nakuha mo, may purpose pa rin. You have to realize the purpose. Gusto pala ni Lord, mag-fasting ka ngayon. Ba't naman pre-provide ng Panginoon? Sa Rise Start po natin yon. Yun na yung timing ng Panginoon na ipoprovide niya yung pangangailangan mo. Remember, there was a past provision, there is a present provision, and third, there will be future provision. Sabi nga po natin, future. In whom we trust that He will deliver us. He will deliver us. Sagot din ni Lord ang future na pangangailangan mo. Ayun ang maganda doon. Sagot ni Lord ang future na pangangailangan mo. Kaya sa mga single dito, sagot ni Lord yan. Kamag-alala. Sabi mo sa katabi mo, sagot ni Lord yan. Future na kailangan mo para sa family mo, sa trabaho mo, sagot ni Lord yan.
There was a past provision, a present provision, and there will be future provision. Therefore, God works in us. Listen. God works in us, past, present, and future. Kumikilos ang Panginoon, past, present, and future. Ito maganda. Tiyak na kikilos si Lord. Tiyak na kikilos si Lord at may gagamitin siya. Verse 11, as you also join in helping us by prayer, so that many people will give thanks to God on our behalf for the gracious gift to us through the help of many. Sabi nga po natin, help. May tulong ang ating Panginoon. Kikilos ang ating Panginoon. Pwede siyang gumamit ng mga tao, ang ating Panginoon. Di ba sinabi ko nga po, pwede ikaw yung prayer warrior, o pwede naman ikaw yung answered prayer sa isang tao. O pwede rin naman both. Pero ang tiyak, kikilos si Lord. So paano makakaranas ng paulit-ulit na blessing sa panahon ng suffering? Sinabi ko nga po, make or break itong mga sufferings na ito na ating nararanasan sa buhay. Kasi minsan, wired ang isang tao na isipin niya lagi na kapag siya ay nakakaranas ng pagsubok, hindi na siya makakaranas ng pagpapala. Ay, etong season na ito, season ito ng suffering. Tandaan mo kapatid, marami nung season ng suffering niya, doon siya nagkaroon ng breakthrough sa business niya. Doon siya nagkaroon ng breakthrough sa buhay niya. Nakuha po natin, kasi yung time ng testing can also be a time of testimony. Remember, expertise ni Lord to. He can turn a mess into a message. He can turn a test into a testimony. He can turn a trial into triumph. He can turn a victim into a victor. Sa panahon ng matinding pagsubok na yan, pwedeng dun mo pa maranasan yung pinakamatinding breakthrough mo. Karamihan ng breakthrough sa gamot, karamihan ng breakthrough sa business, kailan yun? Nung panahon na nakakaranas siya ng mabigat na suffering. So don't waste your suffering. Kasi dyan mo mararanasan yung mga pinakamatitinding blessing. How? Recognize the problem. Because the first step to solve a problem is to recognize that you have a problem. Number 2, realize the purpose. Purpose is detectable, it is preventive, and it is powerful. And then number 3, reaffirm God's provision. God works in past, present, and future. May magandang track record si Lord kahapon. Nagpagaling si Lord kahapon. Nag-provide si Lord kahapon. Naggumawa ng miracle si Lord kahapon. Tignan mo rin yung present. Kaya nga kapatid, listen to this. Tignan mo, ano yung mga blessings sa'yo ni Lord ngayong araw na ito? Para hindi ka ma-discourage. May nakikita ka bang blessing ngayong araw na ito si Lord? Pag hindi, na-deceive ka. Yung buhay mo pa lang at humihinga ka, blessing na yan. So start counting your blessing. Name them one by one. Ano yung blessing sa'yo ngayong araw na ito ni Lord? Naniniwala ka ba na lahat tayo ngayong araw na ito blessed? Nakama. Makatabi mo lang yan, katabi mong yan, blessing na yan. Amen ba? Sabi mo amen. Nakama ka ba din? Mahirap naman yung katabi mong yan, bangkay, di ba? O, tingnan mo, buhay na buhay. Mukhang nakareding ilibre ka pa mamaya. Hindi ko alam. Hindi ko alam. O baka ikaw naman, pwede mo siyang ipag-pray. I don't know. O encouragement ka sa kanya. Hindi ko alam. Pero ang sigurado ko, ngayong araw na ito, pinagpala ka na. Pero ang tsatsakin ko rin kayo kapatid, ang pagpapala ng Panginoon hindi lang kahapon, hindi lang ngayon. Mamaya, bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, sa susunod na taon. Tiyak yan kapatid, may pagpapala pa rin ang ating Panginoon. Come on, praise the Lord. Praise God. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Tignan po natin itong verse 10 before we end. Tingnan niyo po. Yung text natin. God saved us from the threat of death.
Tignan niyo po maigi ito. God saved us from the threat of death. And we are sure, sabihin nga po natin, sure. And we are sure that He will do it again and again. Kapag may salita sa Bible, kaya there is power in repetition. Noong nakaraan, nagkaroon po kami ng mentoring. Sinabi ko sa kanila yung rule of 7 pagdating sa marketing. Yung rule of 7, kailangan, bago mag-yes ang isang tao, nagsimula po yun 1930s yata sa sinihan, na kinakailangan makita ng 7 beses ng viewer yung ipapalabas sa sinihan bago siya manood. At ginawa din po nila ito sa business, yung 7. Na kinakailangan ulit-ulitin mo ang isang katotohanan, ang isang bagay, ang isang produkto, paulit-ulit bago mag-yes yung mamimili. Ganon din naman sa Bible. May power ng repetition. Lalo na tad-tad niyan yung Book of Psalm. Kaya paulit-ulit yan na sinasabi para, hindi para rindihin, kundi para ma-remind yung isang tao at para tumanim sa kanya yon. Ganon din sa Bible. Kapag may paulit-ulit na sinasabi, ibig sabihin, gusto ni Lord na tumatak ito sa atin. Rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. Yung context ng Philippians, nasa kulungan si Apostle Paul. Pero tad-tad ng rejoicing. So, ibig sabihin, kahit may pagsubok ka, pwede kang magkaroon ng kagalakan. But dapat in the Lord. Pero eto, God saved us from the threat of death, and we are sure that He will do it not just again, but again and again. Naniniwala ako the reason why you heard this message today is because God wants you to experience His blessing again and again. Pero ito maganda yung verse 10. And God saved us. Therefore, kung nagawa ni Lord na magligtas dati, kaya niya rin gawin ngayon. At sa habang panahon, God saved us from the threat of death, and we are sure that He will do it again and again. Who wants the salvation of the Lord today? Na sinasabi mo, Lord, rescue me. Tulungan mo ako, Panginoon. This is beyond my control. This suffering is beyond my strength. But I believe, Lord, and I'm sure that you can do it again and again. I can be born again. I can be blessed again. You can heal me again. You can make miracle again. You can prosper me again. You can save me from this situation again. Kung nagawa ni Lord dati, kaya niya pa rin magligtas ngayon. I want you to close your eyes right now. Between you and God. It's between you and God lang ngayong oras na ito. How among you here, you believe that your situation is beyond your strength and your control? But you really want to trust God. Today, God can save a lost soul again. God can heal a broken life again. God can make a miracle again. But first, kapatid, ask God to save you. Ask Jesus to be the center of your life, not your own self. Not your own emotion. Not your own will. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Give your life to Jesus. If you want to be saved today from your situation, if you want to save today,
sa anumang mga pinagdadaanan mo, kapatid, if you believe that God can still save today, I want to challenge you. Give your life to the Lord. The Bible said in John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Sino man daw ang tumanggap sa Kanya, manampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. And if you confess with your mouth that Jesus is Lord, and God raised Him from the dead, you will be saved. You and your household. Sinabi ng Panginoon. Are you ready? Are you willing to give your life to the Lord today? Do you believe that God can save you today? If you believe, the Bible said, you will receive whatever you ask for in prayer. Matthew 21:22. Do you believe? If you believe today, kapatid, I want to encourage you. I want to challenge you. Lift up your hands at the count of 3. And I believe that after this, mananalangin tayo, we will pray, but I believe that after this, your life will never be the same again. Do you believe? If you believe, lift up your hands. 1, 2, 3. As our hands lifted high, tell to Jesus with all of your heart, soul, mind, and strength. Show Him that you really believe. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yung panalangin ito, don't just believe me. Believe the Word of God. Yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Now, if you are already a child of God because you accepted Him as your Lord and Savior, you can now ask God, Our Father, who art in heaven. Meron ka ng kakayahan na lumapit sa Kanya na Ama ko. Ama namin sa langit, tulungan mo ko. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito, kapatid. Humiling ka sa tatay mo sa langit. Ask God. I will give you 30 seconds to 1 minute. Ask God today. Ask God. God can bless you again and again. Start asking God now. Don't waste this opportunity. Ask the Lord. 30 seconds to 1 minute. Let's ask God. The Lord is moving in this place right now, hearing your prayer. God honors faith. If you believe, do you believe that God will provide? That God answers prayers? That God has a reason for everything? He has a purpose in your life. You're not a junk. Hindi ka basura, kapatid. May purpose sa'yo si Lord. God has designed you for something, for greater things. Mahal ka ng Panginoon. Gusto ni Lord magkaroon ng direksyon yung buhay na yan. Let Jesus move in your life. Let Him be the center of your life. Be confident with your Lord, with your Savior today, that He will never leave you, that He will never forsake you. That Jesus is the same yesterday, today, and forever. And you can be sure that He will do it again and again. He will do it again and again. Be confident that God can still heal today. God can still mend a broken heart. God can still answer prayer. I believe in my heart that somebody in this place right now are being healed. The Lord is giving you vision right now. The Lord is providing strength for every weak person today.
mending broken hearts. The Lord is giving you joy. Rejoice in the Lord. Oh Lord, remember the goodness of the Lord in your past. Declare the blessing of the Lord in your present and future. Lapit sa Panginoon ngayong araw na ito. Lumapit ka sa Panginoon. Oh Lord. Come on, I want you to declare it right now. Oh Lord. He is the God of my present, my future. The Lord will never leave you. Oh Lord. Oh Jesus. Bless your people today. Just come to Jesus, believe Him. The Lord is pouring out His blessing. Healing is flowing right now. The miracle of the Lord is here. The joy of the Lord is your strength. Hallelujah. Oh Lord. Oh Jesus. That I will see the goodness of the Lord. Oh Jesus. I'm confident as seasons change, your faithfulness remains. For the last time, come on. Declare it. That you will see the goodness of the Lord. Taste and see that the Lord is good. I'm confident. As seasons change, Your faithfulness remains. Thank you, Lord, for being faithful. Though sometimes we're unfaithful, but you're still faithful. You have said in your word. Hindi madidiktahan, Panginoon, ng pangit na buhay namin yung kabutihan mo, yung kagandahan mo, Panginoon. Hindi madidiktahan, Panginoon, ng mga failures namin, ang grace at mercy mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Thank God, because Jesus is the same yesterday, today, and forever. The Jesus who healed, who blessed, and who made miracle in the past is also the same Jesus who heals today, who provides today, and who makes miracles today. Thank you, Lord, because you are unchanging. Salamat po, Panginoon, sa kagalakan. Salamat sa mga answered prayers, Lord. And we declare, and we are sure that you can bless us again and again. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Galing sa iyong mga anak na pinagpala mo paulit-ulit. Salamat po. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Come on, palakpak ng paulit-ulit na pinagpapala ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. my heart and flesh cry out for you, the living God. Your spirit's water in my soul. I've tasted and I've seen. Come once again to me. I will draw near to you. I will draw near to you. There is one day in your house. There is one day in your house. There is one day in your voice. It doesn't elsewhere. There is one day in your voice. There is one day in your house. There is one day in your voice. It doesn't elsewhere. There is one day.
God bless, church. See you next Sunday. Thank you, Jesus.